Kapag hindi una ang Diyos sa buhay natin, katulad tayo ng lubid na nagkabuhol-buhol. Hindi mo alam ano ang umpisahan mo kasi hindi una ang Diyos sa buhay mo. Kaya pag nilagay mo ang Diyos sa number 2, number 3, number 4, una sa iyo ang paghahanap ng pera, o kaya una sa iyo pamilya mo, o kaya una sa iyo ang pag-aaral mo. Saka na yung gawain na yan. Sa gabal yung ano na yan, simbahay na yan. Sa gabal na yan yung mga life plus na yan. Pagkakataon ko na to So mahalaga pamilya ko, mahalaga ang aking trabaho. Yung mga binanggit ko mga kapatid, importante yan. Pero pag si Lord nilagay mo sa number 5, magulo pamilya mo. May kita ka pero nag-alala ka pa. Pero napapansin mo, mukhang may mali. Trabaho ang una. O kaya pamilya naging una. Hindi naging una si Lord. Ako naniniwala, pag una ang Diyos sa buhay mo, you live an organized life. You live an orderly life. Maayos lahat. Kasi pag ang number 1 nilagay mo sa number 3, everything is in chaos. Magtataka ka, inuna mo pamilya mo, away ng away kayo mag-asawa. Inuna mo ang kinabukasan ng mga anak mo, in the long run, naging drug addict din pala sila. Napaka-loyal mo sa work mo, iniwanan mong gawain, pero nireject ka ngayon ng employer mo. So chaos ang lahat. Ako naniniwala, non-negotiable ang Diyos sa buhay natin. What I mean, walang magpipetition, number 1 ang Diyos. And violating the principle of God, your life will be chaos. Non-negotiable ang Lord. Hindi siya dapat ilagay sa number 2. Hindi siya dapat ilagay sa number 3. That is why marami ngayon, akala mo masaya ang pamilya, pero nag-alburuto na ang mag-asawa, palagi nag-aaway. Meron naman kumikita ng malaki, pero kulang pa ang kinikita. Ang mga anak naman napapaaral, pero walang kontrol sa mga anak. Anti-social ang mga anak. Hindi naturuan ng magulang makipagkapwa-tao. Sinusupalpal palagi ng gadget. Lalabas sa kwarto parang zombie. May dumating na tao na hindi man lang magmano po, magandang umaga po. Wala. Ibig sabihin, maraming kabataan, mga bata, bad manners, hindi na marunong gumalang. Why? Hindi kasi dinala ng parents sa mga anak sa Lord, kundi sinupalpal sa kanila mga material na bagay. That is why, sa time natin mga kapatid, naging chaotic ang lahat. So putting God first in your life, you are free from chaotic system of life. Hindi magkabuhol-buhol ang buhay natin. Maayos, dadalhin ka ng Lord sa tama. Pamilya mo maayos, trabaho mo maayos, pag-aaral mo. Alam niyo, marami ako nalaman, number 1 ang gawain mga estudyante, top 1 siya sa school. Una si Lord. Ang iba namang kabataan, meron daw silang assignment, may thesis sila. Yung mga nag-overnight sa mga thesis na yan, yung pala makikita mo na buntis. Kasama pala may mga lalaki dyan. Ayun, nasira buhay. Iniwan cell group. Sinungaling sa magulang. Kita nyo mga kapatid, walang maayos na buhay kapag ang Diyos ang nasa hulihan. Ang maayos na buhay, ang Diyos ang una palagi sa buhay mo. Because God will direct you, God will lead you to the right path. Put God first in your life.